Hey guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Dito na naman nga po ako. Nagbabalikan nag-iisa ninyong nagmamaganda ka-legitary guide si Gandara upang magatid ang latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan. At ganun din sa mga balita sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman sa mga hindi pa nakaka-subscribe at ngayon lang po napabisita dito, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button at notification bell na nasa ibaba para mag-i-updated ka at ma-notify sa susunod nating video. Anyway, ang mainit natin pag-uusapan para po sa gabing ito ay pumapatungkol po dito sa kinikita po ng Itbulaga, sa ad rate ng Itbulaga, sapagkat ang mga tape defender ay panay rin po ang post at nag-iingay sa social media patungkol po dito sa ad rate ng Itbulaga na kung saan bagsak presyo ng araw. But before that, unahin po muna natin pag-usapan ang patungkol nga po dito sa post ni Maine Mendoza na trending sa social media. Kita nyo guys, grabe, umabot po ng 1.7 million views ang kanyang post dito sa Twitter or ngayon po ay X, sapagkat kanya nga pong pinatulan ng isa po sa kanya pong basher na kung saan ay walang pakundangang minura siya, mga kadarikan, sa simpleng post ni Maine Mendoza na nagbibigay po ng awareness and nagpapahayag po ng kanyang concern sa health po nating lahat. Kasi usong-uso na naman po ang sakit ngayon. Di ba sabi ko sa inyo nga nitong nakaraan, talagang tayo ay inabot din ng buwan. Ang sama ng pakiramdam, kaya hindi tayo nakakapag-update ng maayos. So, usong-uso po kasi ang sakit ngayon. Pero, sa kabila po ng magandang intensyon ni Maine Mendoza, pagpapahayag ng kanyang random thought sa social media, na-PI siya nitong si Roldan na Prago na ipinost naman ni Maine Mendoza sa kanyang social media. Iba talaga si Bengay, no? Patola rin po talaga minsan, lalo na talagang patola po itong taong ito at ang kanya pong bio ay tila hindi po akma sa kanyang pagkatao. Mema So, base dito sa post ni Maine Mendoza, random thought, dahil ang daming may sakit ngayon, people should stop asking anyone to take off their masks when posing for a photo. Naku, marami pong ganyan ngayon, mga demanding pong fines, pinapatanggal yung mask ng isang artista para sa selfie. Okay lang naman sana kaso alam naman po natin yung panahon natin ngayon, di ba? Dami po nagkakasakit and malay nyo ba naman, di natin alam, baka may sakit din pala yung isang tao tapos papatanggal mo yung mask, di nagkahawa-hawa pa. And ito po yung concern ni Maine Mendoza. Dagdag pa nga po niya dito, some public figures wear masks in a public for reasons beyond just avoiding recognition. Sometimes, some individuals opt to wear masks because they are unwell and prefer not to risk contracting or spreading a virus. Ang hirap magtrabaho ng masama ang pakiramdam, kaya ingat always, fam. And eto nga, wala naman pong masamang intensyon si Maine Mendoza sa kanyang post, pero bakit siya na-PI nitong si Roldan Prago? Siguro natawa itong si Maine Mendoza kasi nag-stalk niya si Roldan. Ang nakalagay sa bio, I am not a perfect person but I know how to respect. And hinighlight nga ni Maine Mendoza dito yung but I know how to respect niyang bio. Plus, naglagay po siya ng kanyang picture ng kanyang reaction pagkabasa nito. No, mababasa niyo dito sa mukha ni Maine Mendoza na you know how to respect? Talaga ba? Parang ganon. And after mapansin siya ni Maine Mendoza at mapost sa social media, eto po at bigla niyang blinak naman si Maine Mendoza sa Twitter. Kaya eto na naman po ang reaksyon ni Maine Mendoza at ang sabi niya sa kanyang post, bakit parang kasalanan pa daw niya? Narito, tinahanapan pa nga ni Maine Mendoza ng po si Kuya. Marespeto daw kasi siyang tao, so nasaan yung po?
And sa ngayon, sa kasalukuyan, nasa 1.7 million na po ang views ng tweet na ito ni Maine Mendoza. Grabe, instant trending si Kuya. Iba yarn. Di nyo kaya yarn. Samantala, let's talk about naman mga collegiate guys dito sa kinakalat nga po na balita ni Ted na binabaraw ng TVJ ang ad rate nila sa 50K. Sabi niya dito, EAT bulagta sa It's Showtime. Patuloy ang pamamayagpag ng It's Showtime sa noon time slot ng GMA Network. Ito ay sa kabila ng mga issue at orchestrated attacks na ibinabato laban sa main host nito na si Vice Ganda. Panalo sa ratings ang It's Showtime na nakapagtala ng 9.1% kontra sa 3.7% ng EAT. Hanggang ngayon, bitter, EAT pa rin po yung ginagamit niya. Noong June 6, 2024, based ito sa ADV Nielsen, ang pinaka pinagkakatiwala ang survey firm ng mga advertisers dito sa Pilipinas. Pagdating sa online views ay tambak pa rin ang EAT dahil mahigit 300k views ang lamang ng It's Showtime sa individual YouTube channel pa lamang ng mga ito. Maging sa advertisers ay talagang dapang-dapa ang programa ng TVJ dahil bukod sa mas mataas or mas maraming ads, ang It's Showtime ay milya-milya ang diferensya nila sa ad rates. Ang It's Showtime ay may 980,000 per 30 seconds na ad rate, samantalang nasa 50,000 per 30 seconds naman ang sa EAT. Kung susumahin ay kailangan ng EAT ng 20 commercials na tag 30 seconds para matumbasan lamang ang kikitain ng isang commercial ng It's Showtime. Bumaba pa hanggang 20,000 to 30,000 per 30 seconds ang ibang sponsors, ganon kabagsak presyo ang ad rate nila ngayon. Hanapan ng ebidensya ni Ted, no? Ebidensya please! Ang new era of noontime TV ay nandito na. Ratings, online views at advertisements, lahat yan ay panalong-panalo ang It's Showtime at GMA Network. Kung hanggang kailan kakayanin ng MediaQuest at TVJ Productions ang mag-produce, ang pag-produce ng EAT, yan ang ating aantabayanan. Pero tila napahiya po itong si Ted sa kanyang pinapakalat na balita hinggil po sa ad rates ng Eat Bulaga matapos may maglabas ng impormasyon hinggil po sa tunay na kinikita ng TVJ. Basahin po natin ang post ni Trending Central. Isang FB page inakusahan na ang ad rate daw ng Eat Bulaga ay nasa 50k lang per second. Nagsagawa ng isang fact check ang isang TV5 supporter FB page na si Kapatid Insider tungkol sa akusasyon ng isang vlogger ng ad rate di umano ng Eat Bulaga under TVJ Production Inc. ay 50k lang daw per second for a 30 seconds correction, habang ang It's Showtime naman ng ABS-CBN Studios daw ay tumatabo ng 980k ang ad rate. Pinabulaanan yan ng Kapatid Insider Facebook page at sinabing yan ay unverified ayon sa kaniyang post. This claim was proven unverified. Wala nga pong source na sinabi itong si Ted no kung saan po niya nakuha yung balita. Doon sa binasa po nating post niya, wala siyang sinabi doon kung kanino pong Poncio Pilato niya nakuha yung chismis niya na yon. Anyway, sabi dito, as sources told us that while it is true that the longest running noontime show was able to reduce its ad rate to attract more advertisers, the current ad rate of the program is still in a stable state. Pero may isang nalaman ng Kapatid Insider Facebook page based sa kanilang source. On the other hand, the 50,000 pesos ad rate mentioned above is the real ad rate of the Bluff defunct noontime show of Tape Inc. entitled Tahanang Pinakamasaya. Anong masasabi niyo mga ka-trending? Source, Kapatid Insider. Samantala, chika naman itong si Mr. Peace, ang totoo, 500k to 1M
ang ad rates ng Itbulaga sa TV5 ngayon. Habang yung 50K ad rate, sa tahanang pinakamasaya yon with laughing emoji. So, kayo mga kapatid, anong say ninyo patungkol dito? Samantala, sabi naman ng isa pong commentor, TVJ Itbulaga walang airtime at yung mga sponsor ng TVJ Itbulaga, yung iba binibigay din sa mga tao, hindi sila madamot sa mga tao at walang halong yabang at panlalait ang mga legit Taricans. Marunong sila makisama at hindi sila suplado at hindi sila nandidiri ang mga host ng legit Daricad. So, pa-comment lang guys din ang inyong reaction at opinion hinggil po sa update natin ngayong gabi ito. And of course, don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.